Sino po nakadama ng presensya ng Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah kay Jesus. At welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. God is good. All the time. Okay? Maaari po bang minsan pang tumayo ang bawat isa? Itas po natin ang ating isang kamay. Okay. Yung may dalawang kamay, yung may hawak, huwag na pong itas ang dalawa. Ipalakpak ko ninyo para sa Panginoon. At sa lahat pong may Bible, basahin muli yung binasa sa Bible reading ng ating tagapagbasa kanina. Nakalagay sa Colossians chapter 4 verse 6. Okay. Chapter 4 verse 6. Ang sabi po doon sa verse 6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong malaman kung ano ang narapat niyong isagot sa bawat isa. Let your speech be always with grace. Panginoon, patuloy na pagpalain mo, Lord God, ang bawat ginamit mo sa musician, mula buhat sa organ, sa drummer, sa bass guitar, Panginoon, at sa gitara ng kilang Diyos na nagsungdider, Panginoon, sa nag-back up. Lahat ng ginamit mo para itaas ang pangalan mo sa mga awiting makalangit, Panginoon. I-bless mo ang puso nila na patuloy maglingkod. Panginoon, patuloy pagpalain ang buhay ng bawat isa. Dalangin ko rin po ang bawat nakatayo at nakaupo man, nakapagbasa ng Bible. Iniling ko po ang pagbukas ng banal mong Espiritu at sa magturo, magbukas sa puso't isipan upang patuloy mapagpala, Panginoon. Sa pakikinig ng mga salita mo, Diyos, hayaan mo na ikaw po mangusap at magturo, banal na Espiritu. Dalangin ko rin po na pagpalay mo, Lord, ang iyong lingkod na mangangaral na maging daluyan ang pagpapala. Dalangin ko rin, O Diyos, ang kapayapaan sa loob at maging sa labas na inaabot ang tinig nito, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, ang tagumpay ng aming gawain. Inihiling ko po, Ama, ang pagsama mo mula sa umpisang ito hanggang sa pagtatapos. Inihiling ko po ang lahat ng tagumpay na tatanging sa pangalan ni Jesucristo ang magsabi. Amen. Tayo po yung muna. Ang topic po natin ay Speak be always with grace. Ano po yung topic natin? Speak be always with grace. Yung grace, biyaya. Praise the Lord. How do? Paano? Wala akong pera. It's no biyaya. No grace. Walang biyaya. Salita na laging may biyaya. Amen? Laging may biyaya. So, tayo pong mga tao ay kapag walang pera, lagi na sabihin, wala na tayong pera. Ihingi si father, yung asawa sa asawa niyang babae, kung siya po ang treasurer, wala na tayong pera. So, ibig sabihin, ang salita ay walang grace, walang biyaya. So, kailangan laging may grace, laging may biyaya. Lagi sasabihin mo, may darating na biyaya. Wala akong pera ngayon, mamaya meron darating. Laging advantage, lagi yung isip mo na magkakaroon lagi. Sabi sa binasa natin, ang ating salita ay kailangan ay laging always, lagi may biyaya. Kahit pagsabihan kayo ng ibang mga nakakakita na wala, hayaan mo sila, huwag mo silang pakinggan. Isipin mo, yung sinabi ni God sa binasa natin,
na lagi kang may grace na magbubuhat sa iyong mga labi, sa iyong mouth. Amen. Okay po ba? Mga nanay, kayo po, o mga tatay, tayong lahat. Kailangan laging ganun ang bukas ng ating dila. Laging may pag-asa, laging may biyaya. Hindi yung laging wala. Tama po ba? Ulitin nga po ninyo, ulitin nga yung basahin ito. Sabay-sabay po ninyo ulitin. Sige nga, I repeat again. I repeat. Sige po, buksan ninyo chapter 4 verse 6, Colossians. Ang sabi po, para maintindihan natin, isang verse lang yan, pagpapaunawa sa atin ng Diyos. Sige nga po, ulitin natin, sabay-sabay, malakas. Sige. Okay. Sa mabuting balita, sikapin na maging kaya-aya ang salita. Sa King James ay laging may biyaya. In English, they always with grace. Amen? Yung kaaya-aya, ano yung kaaya-aya? Kalugod-lugod. Diba? Yung grace, biyaya. Yeah? Laging may biyaya. So, ibig sabihin, ang biyaya, ibig sabihin, ang grace, kaya-aya. Amen? Kaya-aya. Yung grasya, kaya-aya. Kaya, mapapalad ang may mga name na grace. Mapapalad ang may mga name na grace. Grace yung name, dapat yung word is grace din. Amen po ba? Yung grace. Grace yung name mo, dapat yung lumalabas sa bibig mo is grace din. Amen po ba? Para yung born again eh. Born again ang name mo, pero yung buhay mo, not born again. Wrong again is wrong. Amen? Dapat yun talagang naayon sa pangalan. Yung word na nakalagay sa Bible ay with grace. Yung speech, yung ating pananalita, lagi may biyaya. Ito kasi yung bibig natin ito. Ito bibig, magkasalan talaga ang bibig. Maraming pagkakamali talaga ang bibig. Kaya ang bibig, sabi na sa Santiago, ay isa ng taong perfect, ang isang taong yung bibig, may control mo. May control. Sino kaya ang taong pwedeng may control mo ang sarili mo? Minsan kasi ang bibig natin, walang pakundangan magsalita. So kahit hindi na grace, kahit hindi na biyaya, sige-sige lang. Kahit hindi naman tama ang sinasabi, sige-sige lang, may masabi lang. Mali po. Mali. With grace, para yung sa kahaba ng iyong word, kasasabi, ay lumalabas, that grace na. Dahil sa sobrang kadami na, di bali maiksi ang sinabi, basta with grace, may biyaya na lumalabas. Mas mabuti yung tahimik ka lang, na hindi ka masalita. Basta mayroong biyaya. Amin po ba? With grace, ang sabi ko rito, napakaganda. Kaya nga po, tanda natin, ito, kapag wala kayong pera, huwag na huwag masabi sa ating mga bibig, sa ating mga dila, wala akong pera. Dapat mayroong perang darating. Okay lagi may pag-asang biyaya na darating buhat sa Diyos. Laging may pag-asa. Okay, tingnan po natin ang Genesis 22 verse 1. Tingnan natin. Sino ito? Sino ito? Okay. Genesis chapter 22 verse 1. Sa nakabasa, mahulaan ninyo, sino ito? Yung mga memorize, mga ng Bible. Ito ay about Abraham and Isaac. Si Abraham. Okay. Okay, sabi dito, ipinanganak, itong si Isaac, ipinanganak sa edad ng napakarami ng taon o 100 years. Si Abraham at si Sarah.
Pero nandun pa rin ang biyaya ng Diyos na ibinigay kay Sarah, kay Sarai, kay Abraham. Tingnan natin paano ito naging with grace, biyayang salita. Kung papansinin po natin, dito sa verse 7, ibaba natin ang verse 7. Sabay-sabay basa, verse 7. Ang nagsalita sino? Isaac. Ato ang pagkasabi. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kaniyang ama na sinasabi, Ama ko, at kaniyang sinabi, narito ako. Anak ko, at sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinaka-handog na susunugin? Inanap ni Isaac ang ihandog na tupa sapagkat inanyayahan ng aman si Abraham ang anak na pupunta sa isang lugar at maghahandog sila. Hinanap ng anak ang tupa. May apoy, may panggatong, nasaan ang tupa? Men? Hello? Naintindihan ba ninyo? Nasaan ang tupa? Tanong ng anak. Sagot ba ng ama, ikaw, anak ang ihandog? No! Verse 8 continues. Sabi dito, at sinabi ni Abraham, ang tandaan ninyo ang word nito, sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng kordero pinakahandog na susunugin. Anak ko. Di ba? Anong sabi dito? Hindi sinabi na, bahala ako. Hindi sinabi ni Abraham na ako bahala. Hindi sinabi ni Abraham, ikaw anak. Bagat sinabi ng Diyos kay Abraham, ikaw anak, ang handog ko. Pero walang sinabi. Isip-isipin ninyo, yung word ni Abraham, Diyos ang magbibigay ng biyaya. Nakita na ba ni Abraham ang ibibigay na tupa? I repeat, nakita na ba ni Abraham ang tupa? Hindi. Ngunit ang lumabas sa bibig ni Abraham, Diyos ang magbibigay ng kordero na ihandog. Malinaw. Kilala mo ba ang Diyos na nagbibigay biyaya? Dapat kilala mo ang Diyos na yan na hindi nagkukulang, hindi sinungaling. Hello? Ang sabi ni Abraham, Diyos ang magbibigay. Diyos ang bahala. Kaya ang salita ni Abraham laging biyaya. Kaya naman si Abraham pinagpapala eh. Ginawang isang bansa kasi walang lalabas sa bibig niyang walang biyaya eh. Diyos ang magbibigay. Tandaan natin mabuti ha, isipin natin, huwag kayong mga sa bangko at hindi maunawaan. Walang lalabas sa church, walang uwi sa bahay na hindi maunawaan. Sayang ang inyong paglilingkod at pananampalataya kay Jesus. Walang uwi na hindi maunawaan. Sayang na sayang. Okay? Ang sabi dito, Diyos na ang bahala. Next word, 9 hanggang po, babasahin mo hanggang 10, na yung action na kipod ni na yung pinahiga si Abraham, ay si Isaac, ginapos, pinahiga sa kahoy at papatay na. Malinaw. Malinaw, papatay na. Si Isaac, walang reklamo. Tandaan mo mabuti, mga minamahal ko. Anak at magulang. Ang nakasaad dito, anak at magulang. Ang anak at magulang nagkakaisa maglingkod sa Diyos. Tandaan natin mabuti ha. Ang anak at magulang nagkakaisa, hindi nagkukontra-kontra. Tandaan natin. Nung ihiga ni Abraham ginagapos, itong si Isaac, nag-aksyon ba siya ng palaban sa ama? Wala. Wala ka makikita dyan na nag-react ang anak sa gagawin ng ama. Sige lang.
Pabaya lang siya sa kanyang ama. Hindi sinabi ng anak, sabi mo, Daddy, sabi mo, Papa, Diyos ang magbibigay ng tupa. Eh, bakit mo ako ginagapos na? Walang ganon. Tama po ba? Walang ganon. Sapagkat silang dalawa, mag-ama, parehas maglilingkod sa Diyos, parehas nagtitiwala sa Diyos, na God is provider. Parehas sila. Parehas sila hindi nakakakita ng tupa. Ang sa isip nila, sumunod, sapagkat ang Diyos mapagbiyaya. Ang lalabas sa bibig nilang dalawa, laging biyaya. Walang kukontra. Kasi ang biyaya pag dumarating na, pag may kumontra, umaalis siya, pumupunta sa may nag-a-accept na biyaya. Tandaan ninyo ha, nasa inyo ang biyaya, ngunit ang pamilya pag may magkontra, mawawala. Tandaan ninyo mabuti. Hindi magiging matagumpay ang isang family na hindi nagkakaisang maglingkod sa Diyos. At hindi nagkakaisa na sumunod sa Diyos at laging walang biyaya. Kung ilan man kayong pamilya ngayon na may sasalungat, sasabihin ko sa inyo, sa ngalan ni Jesucristo, walang biyayang pupunta sa inyo kung dumating man sobrang tagal at hirap ang dadanasin. Ngunit kapag nagkaisa kayo, tandaan ninyong mabuti, walang kukontra. Ang biyaya na pinangako ng Diyos dadaloy. Amen? Tandaan natin mabuti, ang biyaya ng Diyos dadaloy. Okay. Nung hiyaga na si Isaac, walang reklamo si Isaac, sobrang bait, bihira ka sa anak na magkaroon ng mabait. Praise the Lord. Bigyan mo kami, Lord, ng mga anak ng mga lingkod mong mababait. Sobra. Isip-isipin niyo kay Isaac, oh. Walang masabi talaga. Hindi aalisin cellphone. Hindi tatanggalin pera. Hindi tatanggalin trabaho. Hindi aalisin material bagay. Ang ibibigay ay ano po? Buhay. Grabe, buhay ang ibibigay. Samantalang anak, material ang mawala, naku kung anong sinalitang hindi biyaya. Kinalaban na si magulang kung ano naman kinalaban. Nahulog lang si cellphone, naku nawala na yung respeto. Mas mahalaga pang material kaysa doon sa utos ng Diyos na igalang. Amen? Mas mahalaga pang mga material bagay. Samantalang si Isaac, diniin natong mabuti, buhay ang ibibigay, pero walang aksyon na palaban sa magulang. Hello? Walang-wala. Nagpabaya lang siya. Nagpabaya. May makita kayo dito nung nag-react si Isaac? Walang word. Basta sa isip, biyaya. Walang-wala. Okay, next. Sasaksakin na. Tutuluyan talaga ni Abraham. Amen? Si Abraham naman, kunin natin yung ama. Di rin sinabi, oh Diyos ko, kaisa-isang anak ko, papatayin ko, pinangako mo isang lahing bansa, tapos kukunin mo pa? Ano to? Nag-react pa rin si Abraham? Wala. Parehas ang magpamilya, ang mag-ama. Walang reklamo sa Diyos. Ang ganda. Praise the Lord. Glory to God Jesus. Ang ganda, walang reklamo. Puro talaga sa Panginoong Diyos. Talagang papatay na. Ayan na, andong na. Ayan na yung jungle. Ayan na yung potsilyo. Ayan na. Ayan na, sasaksakin na. Ito ang isang napakagandang. Nung tutuloy na, hinangat na, babagsak pa lang sa anak niyang kaisa, may sumigaw. Abraham, Abraham, huwag mo nang ituloy na saktan ang inyong anak. Nakita ko sa puso mo, handa kang sumunod. Kahit anak ng buhay ng iyong anak ay hindi mo ipinagkay. Amen? Yun. Pagkatapos magsalita, ang Diyos lumingon. Okay? Verse 13,
Basa, verse 13. At itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata at namalas at narito ang isang tupang lalaki. Sa dakong likuran niya ay huli. Sa dawag at kaniyang mga sungay, umaraon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog sa biyay sa susunugin na kahalili ng kanyang anak. Birubiruin mo yan. Totoo ang sabi ni Abraham, Diyos na ang bahalang magbigay. Nakita na ba yung tupa doon nakasabit? Hindi. Salita ni Abraham mapagbiyaya, biniyayaan ng Diyos. Kaya kapag salita mo lagi may biyaya, darating sa iyo ang biyaya. Tama po ba? Kapag salita mo laging wala, laging mawawala ka. Mayroon ka ng hawak, nawala ka. Bakit? Laging wala eh. Kuminsan mayroon nakatago, wala. Kaya nawala. Walang wala. Di ba? Ngunit si Abraham, Diyos na ang magbibigay. Hindi pa nakikita. Kaya pagdating doon sa aktual na, paglingon niya, ayan na, ibinigay na ng Panginoon. Ito ang resulta ng mga salitang mayroon biyaya. Oh, sarap talaga. At pinangalanan ni Abraham ang dakong yaon, verse 14, na Jehovah Jireh. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang nagkakaloob. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer, by His stripes I'll be set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all I need. You are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. Praise the Lord. Amen. Jehovah Jireh, na siya ang nagkakaloob, ang Diyos natin, tunay na pagbiyaya. Palapakan po natin ang Diyos na mapagbiyaya. Grabe po mga minamahal ko. Sobrang talagang ganda-ganda. Kaya mula ngayon, kaya nung mga nakalipas na mga araw, na hindi ako nagsasabi ng laging may biyaya, laging wala, start now, laging mayroon. Sister Connie, laging mayroon. Okay? Mayroon mga darating. Sister Jackie, laging mayroon. Diyos na ang biyaya. Diyos ang magbibigay niyaon. Tanong niya sa amin, Ma, ano ang sasaingin natin? Sagot ni Mama, Diyos na ang magbibigay ng bigas. Amen? Diyos na ang magbibigay niyaon. Walang po kontra. Ang pamilya, walang po kontra. Lahat kayo magkaisa. Sigurado ang biyaya ay dadaloy sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Isa pa. Chapter 5 verse 28 ng Marcos. Grabe ito. Kaya ang ating topic is Peace be always with grace. Sa lahat ng verse, babasahin ang salita na laging mapagbiyaya at pinangyayari ng Diyos ng Ama at ng Panginoong Jesucristo. Marcos chapter 5:28. Tingnan po natin ang Mark chapter 5. Okay? 5:28. Ang sabi po rito, sapagkat sinabi niya, okay, verse 28. Sapagkat sinabi niya, kung mahipok po man lamang ang kaniyang damit, ay gagaling na ako. Okay? 29. At pagdakay naampat ang kanyang agas at kaniyang naramdaman sa kaniyang katawan na magaling na siya sa salot.
Okay, labi ng babae, gagaling ako. Pag nahawakan ko ang gagayan ng damit ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng kapatid mo, sabi ng kapitbahay mo, may sakit ka? Naku, malala ang sakit. Mayroon ako nabalitaan ang sakit mo. Yan ay kinamatay. Tinakot ko. O ngayon, tanongin ko kayo, yung salitang buhat sa kanyang bibig, biyaya o ano? Biyaya ba? Hindi biyaya yun. O dapat alam ninyo, yun ay hindi biyaya. Kapag tumanggap kayo na hindi biyaya, tatanggap ninyo ay hindi rin biyaya. Tama? Mabubuhay pa sana kayo dahil natanggap mo yung kamatayan, patay ka talaga. Siyempre, natanggap mo, ganun ba? Oo. Yung kalilibing pa lang, talaga, yun, naghina na. Ang iyong puso, tibok, ang iyong isip, nanghina na, pati katawan mo, pati yung espiritu mo, panampalataya, nanghina na. Natanggap mo na resipo dito, no? Dapat yung biyaya eh. Natanggap mo yun eh. Natanggap mo. Nagparahina na. Ayan na. Kaya tambal lang ninyo, pag tumanggap kayo, na salitang hindi biyaya, yan ang tatanggapin ninyo sa buhay ninyo. Ang hindi biyaya. Tama? Sigurado po yan. Kaya kailangan ay huwag yung tanggapin. Kaya ako naalala ko noon, doon nung COVID-19, doon kay Dr. Sanjigo, mag-ama, pinagtulungan ako ng doktor. Kasi gusto akong swab test, gusto akong pabakunahan. Ayaw ko, nag-uubo ako, ubo ko talaga. Tapos sabi, Kanarya ka pala. Diyan nung isang linggo may dinala dito, Kanarya din. Kapamilya mo pala, kamamatay lang, ay hindi nagpa-swab test. Hindi nagpatulog. Namatay. Din unang nagsunod ako sa Tinina, din ako dinala sa annex. So, ganun pa rin. Pati yung doktor, inanap yung x-ray ko. Nako, bago pala yung doktor pa rin, pa-practice pa lang, hindi manap-hanap. Sabi, hindi pala ito sa'yo, bumalik kaya, x-ray kaya muli. Sabi ko, ayaw ko. X-ray ko lang, uulitin mo na naman ako. Pumunta ako sa Sanjigo, nag-private kami, doktor. Kaya lang pagdating doon, yun, pagpakunahan daw ako at saka swab test. Ayaw ko naman. Tinakot ako. Nakukunari ka pala, may kanari ka mamatay parang dyan, ganun rin. Kaya niya, patulog ka. Sabi ko, Dok, ayaw ko. Si Lord ang bahala sa akin. Nagpunta ko rito para yung x-ray ko ipapasa sa iyo kung anong result. Ay hindi binasa. Gusto, ipaturukan ako. Kung ayaw mo, Dok, alis na lang ako. Sinabi na ko, kung ayaw mong magpatulog ng bakuna, ayaw mong pasok, huwag ka na bumalik dito. Ipapakwa kita sa guard ko, hindi kita papasok mo dito. Sabi ko naman, sa pangalan ng Kristo, kailangan hindi ako babalik ang gusto sa inyo. Ginanong ko yun. Sabihan ni Lord, ang ginawa ko, every hour, nagpipray ako with malunggay, tsaa. Yung malunggay talagang lagay sa baso, yun ang ininom ko. Kaya sa tulong ni Lord, gumaling ako. Hindi ako gumaling sa ospital, gumaling ako doon sa upo sa prayer every hour, tapos malunggay, herbal. Amen? Bakit? Hindi ko tinanggap yung hindi biyaya ng doktor. Kasi ang sabi ng doktor, may namatay pa lang parin o magkakapamilya ko rin, Kanarya rin. Kaya pag hindi ako na sa swab test, hindi ka alam ng buhay ko. Hindi ko tinanggap. Amen? Ang tinanggap ko, yung salita ni Kristo na mapagbiyaya, Jesus is our healer. Amen? Kaya yung mga tao dyan sa kapaligiran na nagsasalita sa inyong dinadalang kayo hindi biyaya, huwag ninyong tanggapin. May mga bisita kasing dala-dala hindi biyaya eh. Di ba? Kahit kapatid mo, kahit magulang mo siguro, kahit kapitbahay mo, pupunta sa iyo yan. Ano ang mga dala? Mabuti kong pera. Hindi, balita na bad. Yung dinala sa iyo, balita na bad news. Dapat hindi bad news, good news. Amen? Yung sasabihin mo sa tao, laging may biyaya, laging may pag-asa. Hindi yung papahinain mo pa. Tama po ba? Naintindihan ninyo? Hindi yung papahinain. Tira mo nitong babae ito. Napakalinaw. Sabi ng babae, mahipo ko lang ang damit ni Jesus Christ, gagaling ako. Anong sabi niya? Gagaling ako. Di malinaw. Hindi sinabi, subukan ko. Hindi sinabing, ewan ko kung gagaling pa ako, siguro ito na ikamamatay ko. Walang sinabi ang babae. Ang sabi niya, gagaling ako.
Kaya kung may sakit ka, ang laging sasabihin mo sa bibig mo, laging may pag-asa. Ano, gagaling ka? Gagaling ako. Gagaling ako. Ubo ko. Gagaling ako. Gagaling ako. Amen? Ano man sakit mo, sabihin mo, gagaling ako. Sa ngalan ni Kristo, gagaling ako. Gagaling ako. Mawawala ang sakit ko. Mawawala. In Jesus' name. Mawawala. Gagaling. Gagaling. Lalakas ako. Lalakas ako. Yan mga biyaya. Amen? Yan mga biyaya na salita. Hindi yung papahinain ka pa na hindi biyaya. Ngayon, pasyalan ka pa isang mapagbiyaya, alakasan mo loob mo. Sisiw yan. Yung patay na binuhay, ikay buhay. Tanging buhay ka. Di ba? Buhay ka, alakasan mo. Gagaling ka. Gagaling ka. Gumaling. Di ba? Yun, mga kapatid ko sa Panginoon, gagaling. Sabi po dyan. Sapagkat sabi ng Biblia, Jehovah Rapha. Okay, Exodus 15:26, ang Panginoon ko siyang aking manggagamot. 17 verse 14 ng Jeremiah, ang sabi doon, Panginoon, pagalingin mo ako, gagaling ako, iligtas mo ako at maliligtas ako. Ikaw ang aking pupurihin. Jeremiah 17 verse 14. 103 verse 3 ng awit, ang Panginoon ang nagpapatawad sa aking makasalanan at siya nagpapagaling sa aking mga sakit, karamdaman. 13 verse 8 ng Hebrew, Jesus Christ to the same yesterday, today, and forever. Okay, lahat ng salitang ito ay iyong i-remind kay God na lahat ay lagi mapagbiyaya. Always with grace. Speech be always with grace. Ang Biblia, may dalawa po dyan nakalagay. Salita ng Diablo at salita ni Kristo. Depende sa kukunin mo na salita. Di ba? Di ba may nakalagay dyan sa Biblia? Si Judas nagdikti. Di ba? Si Judas nagdikti. Oh, di ba? Ngayon, kung kukunin mo yun, nagdikti. Ibig sabihin, wala ng pag-asa. Itong sakit dito, mabuti, magdikti na rin ako. Di nagdikti ka rin. Hindi na pa ninyo. Huwag mong kukunin yung mga salita na hindi nagbibigay biyaya. I-rebuke mo yun. Ang kunin mo, yung salita ni Kristo Jesus. Ang sabi ng Pastor Kristo, ikaw noon, ngayon, magpakailanman, Diyos ka nagpapagaling. Pinagaling mo yung pilay, nakalakad, yung ulag, nakakita, yung kitong, lininis mo, yung biyana ni Pedro na may karamdaman, mayroon lagnat, pinatayo, pinagaling mo. Jesus Christ. Amen? Ikaw noon, ngayon, magpakailaman, di ka nagbabago. Yun ang magandang ilaging sasabihin mo. Kaya lahat ng biyaya sa Biblia, yun ang i-memorize mo. Ilagay sa isip, ilagay sa puso, huwag mong kaligtaan. Amin po ba? Sapagkat biyaya yan. Huwag mong aalisin yan. Mawala na ang lahat ng bagay na material, pero ang biyaya ng salita ni Kristo, ilagay mabuti sa puso at isip. Malinaw po yan, sabi ng Biblia. Ang sabi naman ng 18 verse 27, the things which the impossible with are possible with God. Amen? Mahirap, sabi nito, hindi magagawa ng tao, pero sa Diyos walang imposible magagawa ng Diyos. Kaya may mga tao na ang yung sakit ay cancer, may isang taon ka na lang, patay ka na. Di ba? Hindi kaya ng tao o doktor na espesyalistang magdugtong ng hininga ng tao. Hindi kaya magdugtong. Pero ang Diyos pwedeng dugtungan. Haring Isikayas. Napakalinaw. Isikayas, ibilin mo na ang dapat mong ihabilin. Mamamatay ka na, sabi ni Propeta Isayas. Ang sabi naman ng hari, Panginoon, alalahanin mo, naglingkod ako sa iyo. Naglingkod po ako sa iyo, Panginoon. Sana tulungan ba ako? Nagpre-pray siya. Ano ang ginawa? Umiyak sa harap ng dingding. Umiyak po si Haring Isikayas. Umiyak siya. Ang Lord naman hindi tulong. Ang Lord naman hindi dingin. Ang Lord naman hindi nagpapabaya. Dahil ang Diyos mapagpapala, ang Diyos mapagbiyaya, ang Diyos mahabagin, ang Diyos ay talagang manggagamot, ang Diyos talagang nandiyan talaga, wala talaga masabi mo sa Diyos. Napakinakita naman ni God, ang panalangin at narinig naman, sige, Isayas, balik. Sabihin mo kay Haring Isikayas, gagaling ka. Nang ilang pang taon? 15 years pa. Sino nagdagdag
ng hininga? Si God. Ang hindi magawa ng tao, magdagdag ng hininga o doktor, ang Diyos pwede kang magdagdag. Na, ang gagawin mo ano? Pag-iusap ka kay God. Lord, nag-iusap rin ako kung maaari. Hindi naman ako sana pwedeng karapat-dapat sa iyo dahil makasalanan ako. Pero Lord, mapapatawad ka. Kung maaari sana Lord God, dagdagan mo pa buhay ko. Gusto ko pang marating ang isang bagay na gusto kong marating. Di ba? Pero Lord, wala akong magagawa kung ayaw mo. Pero Lord, kung gusto mo, magagawa mo ito. Dahil ikaw ang Diyos na mapagbiyaya at nagdudugtong ng naging hininga. O di ba linaw baga? Ang sabi ni God. Kaya ang lalabas sa bibig mo, dapat laging may pag-asa, laging may biyaya, always with grace. Laging ganun. Napakalinaw. O kaya po, napakaraming supporting verse, 137, ng Lucas, for with God nothing shall be impossible. Diba? Sapagkat walang salita na galing sa Diyos na talagang mapangyayari. Makapangyari yan ang salita ng Panginoon. Sobra talaga. I-memorize natin ang lahat ng salita ng Diyos na laging mapagbiyaya. Grabe po mga minamahal ko. Sapagkat ang sabi ng 17:17 ng John, napakalinaw. Anong sabi diyan? Sino ka memorize? Ang salita mo'y katotohanan at ang salita mo'y katotohanan. Pakambanalin mo sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Thy truth, thy word is truth. Malinaw. Kaya lahat ng salita ni Kristo ng Diyos sa Biblia, hindi sinungaling, totoo. Ang kailangan lamang nito, sambitin mo, paniwalaan mo, at talaga magtiwala ka, pangyayari yan ng Diyos. Ulit-ulitin natin. Amin po ba? Naintindihan po natin. Kaya speech be always with grace. Okay. Sa mga estudyante, lagi mo sasabihin, makakatapos ako sa pag-aaral. Diba? Huwag mong isipin yung kawalan. Wala ng pera si mama, si papa, lalo sa mga nag-aaral pa. Paano kaya ako ganito, kaya ganito. Well, kaya lagi mong isipin, magtatapos ako ng pag-aaral. Dahil ito ang lagi sinasabi mo, magtatapos ka. Tama po ba? Kahit sobrang hirap ng buhay mo, buhay ng pamilya mo, kahit anong klase yan, sa isip mo yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Napakalala po sa mga mag-aaral. I-declare po ninyo, makakatapos ako sa pag-aaral. Okay, sino pa nag-aaral? Itaas ang kamay. Itaas ang mga kamay yung nag-aaral. Yun. Okay? Yes. Salamat sa Lord. Sabihin ninyo, sa tulong ng Panginoon, makakatapos ako sa pag-aaral. Sigurado po yan. Pag lagi niyo sasabihin, makakatapos kayo. Pagkatapos, magkakaroon akong magandang trabaho. Yun ang laging sasabihin. Magkakaroon akong magandang trabaho. Hindi yung laging walang biyaya. Dapat laging may biyaya. Magkakaroon akong magandang trabaho. Di ba Lord, magandang trabaho? Bakit itong binigay mo sa akin para hindi ko yan gusto? Huwag mong sabihin yan, ha? Huwag mong sasabihin na hindi mo gusto, ha? Eh sabihin mo, bakit yan trabaho? Hindi. Trials lang, trial ni Lord. Kung marunong ka magpasalamat sa maliit na bagay. Hindi naman ninyo? Wag, kasi nagreklamo ko na sa maliit. Aba, gusto nito yata, malaki agad. Ayaw ng Diyos nun. Ang gusto ni God, maghambul ka. Makita ni God, ang puso't isip mo, marunong tumanggap sa malaki o maliit. Tama po ba? Basta't walang lalabas, ha? Basta't makatapos ka mag-aral, magkaroon ako ng trabaho. Hindi ka nagtambay. Di, biyaya yan. Galing sa Diyos yan. Ang problema, kung nagtambay ka, ang pray mo, magkaroon trabaho. Di nagkaroon mo ng trabaho. Bakit magre-react ka? Amin po ba? Father and mother and son, walang magre-react. Basta't iisa ang panalangin. Dapat nagkakaisa. Sabihin ko sa inyo, si Abraham at saka yung anak nagkaisa. Walang kukontra, kamatayan ng buhay, mawala.
walang nag-against. Ayun nga, trabaho lang maliit na sweldo, nag-react ka na. Ay, kung buhay pa ang hindi, lalo na pala. Paano ang biyaya? Di ba? Isipin natin si Abraham, buhay hindi nag-react Yun nga, trabaho lang nag-react ka na. Bawal yun sa Diyos. Bawal yun Basta always with grace, biyaya. Lord, salamat po, may trabaho. Pasalamat ka kay Lord. Maging tapat ka sa Diyos, maging tapat ka sa trabaho mo. Kita ng Diyos yan. Sige lang, trabaho. Gumilang ka, kahit di ka na magbilang, si Lord nagbibilang. Gumilang si Lord kung ilang araw, ilang buwan, o taon man yan, no problem. Diyos nakakalam, basta nagpipray ka. Sa'yo ang panalangin, sa Diyos ang pagbabala. Basta mag-pray ka. Wag ka na magsambit na hindi biyaya. Wag kang sasambit na. Pag sumambit ka na hindi biyaya, mawawala yan, tatagal yan. Sobrang tatagal. Alalahan natin, isang buwan sana, lalakarin ng mga Israelita sa sobrang magparakontra. 40 years ang inabot. So, sobrang tagal. Ganun yan Kapag magparakontra ka sa biyaya, imbis manapay na madaling biyaya tanggapin ninyo, maabot mo yon, tatagal yan. Dahil hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. So, sobra yan. Tandaan mo natin na yan. Yung sinasabi ito, Lord, salamat po. Basta sabi mo, magandang trabaho. Ayaw mo, parang ayaw mo yan, basta ipipray mo kay Lord, gustuhin mo na lang yan. Ang Diyos ang bahala magbigay sa iyo ng tupang ipapalit. Amen? Diyos ang magbibigay sa iyo ng ipapalit ng trabaho. Huwag ka lang magpareklamo basta maglingkod ka sa Diyos. Tama po ba? Hindi mo pa nakikita ang surprise ni Lord sa iyo na magandang trabaho, si Lord nagkakakita na ibibigay. Basta huwag kang mag-react. Kasi ang pagparareklamo, ayaw ni Diyos, ni Lord. Ayaw ni Lord pareklamo ko lalo sa biyaya. At sa kapag nagiging biyaya, huwag mong bawiin. Biyaya, binawi mo. Kumbaga, Lord, sinabi kong biyaya, tapos binawi mo, di wala na yung biyaya sinabi mo. Kaya kailangan, pag sinabing biyaya, talagang nandun yun. Ang hawakan mo yun. Okay po ba? Okay. Magkaroon magandang trabaho. Ang pangarap ko ay matutupad. Lagi sasabihin mo pangarap. Sabihin natin, ang pangarap ko ay matutupad. Pag-usapan natin ang pangarap. Ang babae at lalaki, kinasal. Ewan ko sa inyo, kami dalawa mag-asawa, may pangarap. Nung ikasal kami ni Mrs., ang unang-unang pangarap namin, manganak siya, lalaki. Hindi pa lumabas si Kirby, ang may pangalan na yan, Charles Kirby. Parang alam ni Mrs., parang alam namin, lalaki lalabas yata. Tinan niyo, pangarap yan. Yan. Hanggang dumating, binigyang biyaya. Biyaya. Si Kirby, lalaki talaga. Okay, pangarap yan. Umpisa ko sa magulang, sa mag-asawa mo na. Ang mag-asawa dapat, nag-uusap yan. Hello? Ang mag-asawa, bago ikasal, alam mo kinasal, nag-uusap lagi, nagkakasundo, walang kukontra. Walang kukontra po Itis-testimony ko muna sa inyo, kami. Katapos pa si Kirby, sabi ko, bigyan sana tayo ni Lord, babae muli. Babae naman sunod. Kasi may lalaki na, babae. Pray naman kami. Ang iba pangalan namin kapag pagsasamahin namin ang pangalan at pangalan niya. Dindan ninyo? Yun ang pray namin na mag-asawa. Ngayon, ayun naman, pinagkaluban na yung anak. Babae. Edlyn. Ano yung mga Edie, Lane, Elena, Edlyn. Sa ulihan, mayroon Grace. Amen? Edlyn Grace P. Canaria. Kaya Gracia. Kasi ibinigay yung sunod-sunod na kahilingan. Pero bago panganak ang mga anak namin, ang plan namin, 3. Hindi lalampas sa 3. Family planning, kumbaga, mayroong family planning. 2 or 3. Hindi lalampas. Pangarap namin yung mag-asawa. Pagkatapos yung lumaki naman, sige, hanggang 3. Sabi ko kay Mrs., sige,
i-pray natin babae. Para yung pinaglilitan ni Grace ng mga damit, babae, sa kanya muli. Malinaw, oh. Binigyan naman pangatlo, babae. Ang pangalan na yung Leah. Leah Lynn. Leah Lynn. Kaya lang, sa hindi gusto ni Lord na lumaki, 1 taon 6 na buwan, kinuha ni Lord. Ang dalawa. Kaya sabi nung iba, sundan muli, ayaw na namin. Kasi ang pray namin, 3 or 2. 2 or 3. Kung susundan, pwede pa. Pero yung pangako namin kay Lord, yung pray namin, 2 or 3. Ang pangarap namin mag-asawa, ang mga anak makapag-aral. Pangarap yan, ha? Kaya, ang mag-asawa, babae at lalaki, nangangarap kasama ang mga anak. Ulitin ko, huwag ang mga magulang mangangarap na hindi isasama ang anak. Kapag mangarap ang magulang, kasama ang mga anak. Tama po ba? Okay, nangarap kami. Hanggang sa nakatapos, hanggang sa sabi nga namin, ano kaya, makatapos itong college, itong trabaho namin sa Bicol noon, ganito, may hulog pa akong motor, hanggang magdesisyon si Mrs. na puntang Maynila magtrabaho, hindi ko minapaintulutan, hanggang wala akong pasya. Tanda natin, father of the family. Tinatayuan ko ang isang pagiging padre. Isang padre, na dapat masunod ng madre. Amen? Sabi ni Mrs., maiwan kami sa Bicol at siya magtrabaho. No! Kung saan ako doon kayo at kung saan kayo dito ako. Sama-sama tayo. Panindigan ko at hirap ang buhay. Ako masunod kahit nag-away kami noon, hindi ko pinapayagan. Tinatayuan ko talaga. Kasi nangangarap ako, sinasabi ko sa asawa ko, ayaw ko mangarap na ako lang. Tama? Hindi maganda sa mag-asawa na nangarap isa lang. Dapat mag-partner. Partner. I-testimony ko sa inyo kung paano ang pangarap namin kasama ang mga anak. Partner, hanggang sa dumating ang panahon. Sige, ipipray natin ng mahaba. Ngayon taon na June, kung talaga antipulo tayo, or tikling, pasyal ko natin ate. Ayaw ko mag-upa. Ay nangyari kasi sayan, hanggang sabi natin, sige, dito na kayo. O ito na, pinagkaloob, nandiyan na kami. At sa tulong ng Panginoon, ayan na. Nandiyan na kami, sa madaling kwento, nag-aral ang mga na kami sa tulong ni Lord, akalit na sila ngayon, hanggang tuloy-tuloy po yun. Kaya yung pangarap namin, una, makapag-aral, hindi pa tatapos, pero iling namin sa Lord, makatapos po sila. At pagkasunod, ang pray namin na pangarap, sila ay magkaroon ng trabaho. Pagkatapos ang pray namin, sila ay magkaroon ng, kung mag-asawa man sila, magkaroon ng isang asawang mabait o Kristiyano. Amen? Yan ang pangarap ng mga magulang, di ba? Walang nangarap sa anak na pangit, lahat ay maganda, kasama ang anak. Kaya dapat ang mga anak ay susunod sa mga magulang. Tatandaan natin mabuti, susunod. Sapagkat sa Biblia, buwat kay Abraham isa katako, hindi sa kanila ang nagsunod, kundi ang mga magulang ang naghahanap ng mapapangasawa ng mga anak. Tama po ba? Pero sa ngayon, sa katigasan ng mga anak, kaya nagkakawatak-watak at kaya hindi pinagpapala. Lalo sa Kristiyano, alam kung sino ang nararapat. Pinagpipray po yan. Amen? Sabi nga, kinikilatis muna yan. Kaya hindi ipagpapalain ng isang pamilya ang kukontra. Ang anak at ang mga mag-asawa, magkukontrahan ng dalawa, ang anak kukontra sa magulang, hindi kayo ipagpapalain. Kaya dapat magkakaisa. May opinion, may pagkakaisa upang pangarap mo ay iyong makamtan. Bawat isa may pangarap. Pagkatapos pangarap, tutularan ko, yung pangarap ko may buhay pa ako, wala pa si Kristo. Bago silang pamilya, ang pangarap ko tulad namin magkakapatid na Ate Dina, may sarili kanya-kanyang bahay pag may asawa na. Ayaw ko mag-iisa sa biyanan o kaya sa magulang. Yan ang pangarap ko. Kaya abang wala pang panahon na ipinag-prepare na yan. Amen? Kaya sinasabi ko rin sa mga anak namin o mga anak natin, isasama ko kayo lahat. Kayong mga anak, mangarap din kayo. Naniniwala ko na may pangarap din kayo. Asmin, may pangarap ka ba? Yes, Gigi. Si Sister Michelle. Tama? May pangarap ka. Si Kevin, si Ligris, may pangarap. Mga kabataan nag-aaral. May pangarap kayo. Tama? Okay.
Kayong mga anak, kung may pangarap, isama ninyo ang inyong mga magulang sa pangarap ninyo. Tala ninyo mabuti ha. Kaming mga magulang nangarap kasama kayo hanggang lumaki kayo. Tama? Kayo naman mga anak, mangarap kayo na kasama ang inyong magulang. Okay po ba? Naintindihan po natin mga anak, mga magulang? May pangarap ang mga anak kasama ang mga magulang. Paano isasama ng anak ang mga magulang? Sige nga, isipin niyo. Paano isasama ng mga anak ang mga magulang nila sa pangarap nila? Pag nagkasama ko, niya doon sumama sa bahay. Oh. Okay. Ang sabi, ganito. Unang-una nga, si mama, si papa matanda na. Ano kaya pwedeng i-savings ko sa mga magulang ko? Na pagtanda nila, mayroon naman lang makuha. Oh, kung yung mga wala, di ba? Oh, bahala kayo mag-isip, yung mga anak. Pagkatapos, ang mga anak nangangarap, pagtanda ng aking mga magulang, hindi ko patitirahin sa isang bubong ng bahay namin. Ang isipin ko, yung kanyang buhay, matanda na, may mga anak kami, baka hindi maganda yung pagtingin. Isang bubong, may sariling kwarto. Di ba? Ay, ang pangarap ng magulang ha, alam ba, itong bahay na ito, sa anak, tapos, ginawa rin ng kwarto at saka may kusina, ang magulang. Alam niyo Ate Dina, sabi ko yung totoo, si nanay, kung nilang ginawa ng mother ko, kasi bunso ako, ang pangarap ko yan. Alam ni Lord kung paano ako nangarap sa magulang ko noon. Kaya lang hindi inabot na nagkaasawa ko, buhay pa si nanay, hindi inabot. Alam ang pangarap ko itong pipiprints ko sa inyo ngayon. Na ang nanay ko, hindi ko ilalayo sa aking bahay, pero separate, mayroon sariling kusina, mayroon sariling kwarto, at dyan din sila. Bakit? Number one, kasi ang mga matatanda na, siyempre, bilang mga anak, pag napakalitan mo yung anak, baka magselos yung mga tatay, nanay, baka sabihin, sila ay pinaparinggan ninyo. Amen? Mas mabuti yung tatay, yung mga magulang ninyo, may separate din na kwarto at kusina. Nabala sila dyan, pero malapit sa bahay niyo, tinitingnan-tingnan ninyo. Amen? Yan tatawag din, isa sa mga pangarap na kasama ang mga magulang. Tama po ba? Yung iba yata ayaw eh. Ayaw ganitong pangarap eh. Gusto niyo yung ganitong pangarap? Maganda. Ang mga anak niyo ganito, gusto niyo yung ganitong pangarap? Ang mga anak niyo? Kaysa naman walang pangarap. Kapag walang pangarap, pag may asawa na, bahala ka na tatay, nanay, bahala ka na tatay, mama dyan. Magsaro-sarili na kayo, kung may pagkain ka dyan, bahala ka maghanap na rin. Hindi kasama sa pangarap. Amen? Pinapabayaan ang magulang, hindi kasama sa pangarap. Bad. Kaya nangarap ka ang magulang para sa inyo, kayo rin mangarap rin para sa inyong mga magulang. Kung paano ang magulang nangarap para sa inyong pagtagumpay, kayo rin mga anak, mangarap din kasama ang inyong mga magulang sa matagumpay. Amin po ba? Wow, sarap po mga minamahal ko. Pag ganito ang mangyari, ang sabi dito, speak be always with grace. Salita mo, lagi mapagbiyaya, pangarap mo, iyong makakamtan. Sa Diyos mo, magkikatatagpuan. Amen? Sa Diyos lahat yan. Hindi mo makikita ang pangarap niyan kapag umiwalay ka sa Diyos. Pag iwalay ka sa Diyos, wala. Huwag mong hayaan na baguhin ang pangarap mo, anak, sa magulang mo dahil sa asawa mo. May mga anak kasi nangarap sa magulang. No mag-asawa, nawala yung pangarap. But yun, hindi na po ninyo. Ulitin ko, ang mga anak, mula buhat pa nung magka-aral hanggang magkatrabaho nangarap sa kakwa ng mga magulang. Ang problema, nung magkaasawa, binago ng manugang ang pangarap ng kanyang anak. Gustuhin man ng anak na tulungan ang mga magulang, pero ang manugang ang pumipigil. Ayaan mo sila, ganito, may pamilya nito, bad. Hindi yun maganda. Kaya ito ang masasabi ko sa mga binata at mga dalaga pa. Huwag na huwag
kayong maghanap na maging asawa ninyo na babaguhin ang pangarap ninyo para sa inyong mga magulang. Huwag na. Kilalanin ninyong mabuti ang magiging asawa ninyo kung hindi babaguhin ang pangarap ninyo sa inyong pamilya. Kapag babaguhin yan, huwag kayong magpakasal. Kahit uso ngayon yung nauna, yung nagsama muna, nako! Kahit nagsama na yan, nako, huwag kayong pakasal. Kasi pag nagpakasal na kayo, talik na kayo hanggang kamatayan. Sa ngalan ng Diyos, sa tao, di na kayong makakawala. Kaya kilatisin ninyong mabuti. Kaya kami mga magulang, hayaan ninyo magkilala rin sa inyong magiging partner. Basta ang pamilya hindi pwedeng paghiwalayin ng isang bagay lamang na hindi kasama sa pangarap. Kaya ang mga dalaga at binata, kung kukuha kayo maging asawa po rinyo, isama ninyo sa pangarap sa pamilya. Sabi ninyo, kaming mga magkakapatid, kaming magpapamilya, mga magulang, may mga pangarap. Sasali ka ba? Amen? Sasali ka ba? Oh. Kung ayaw mong sumali, aba, di kayo magkakatuluyan dito. Maghanap-hanap pa doon sa mga taong walang pangarap sa buhay. Doon ka na. Dapat mayroon pangarap. Okay? Ito ang isang tulo ko na tanungin ninyo ang magiging partner ninyo kung meron din siyang pangarap sa pamilya nila o sa pamilya nila. Kung wala, kami meron. Sabihin niyo, introduce niyo. Pag sinabihin niyo kami may pangarap, sasama ka? Pag sabihin, yes, pinandigyan mo yes, talaga, sama-sama tayo. Ito ang mga pangarap. Pero pag hindi, huwag yung tuluyan. Okay po ba? Nakaintindihan natin? Okay? Ang sabi ng Biblia, last verse, 37 verse 4, napakalinaw na sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan sapagkat ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sa Diyos lang. Amen po ba? Praise the Lord. Alam ko po na maraming katanungan sa inyong isipan, sa inyong buhay patungkol sa topic nito. Yung topic natin ay huwag niyong kakalimutan, spirits be always with grace. Laging mayroong biyaya. Ang pangarap, biyaya po ito. Laging pangarap na mapagbiyaya. Ang pangarap ay hindi makasarili. Tanda natin, hindi makasarili. Isama ang mag-asawa-asawa, ang mag-partner, nangangarap na nagkakaisa, kasama ang mga anak. Mga anak, isama ang mga magulang. Mga magkakapatid, kasama ang magkakapatid sa pangarap. Tama po ba? Lahat. Kaya ang magkakapatid na nangangarap na nagtutulungan po yan. Amen? Nagtutulungan na ang kapatid na medyo mahirap, tutulungan na medyo nagkakaangat-angat. Walang inggitan, walang anupaman, walang makasarili, kundi ang pangarap nila, lahat ay makaahon sa kahirapan. Lahat ay nagkakaisa. Yan ang pinakamaganda sa buhay ng mga Kristiyano. Kayo po tayong lahat. Yan ang pinakamaganda sa buhay ng mga Kristiyano. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa salita mo, Panginoon, na ang pinag-aaral, Lord God. Nawa, always with grace ang lalabas sa aming mga dila. Nawa, kaming mga magulang, kaming mga mag-asawa-asawa, tatay, nanay, may pangarap para sa mga anak. At nawa, ang mga anak namin, ang bawat mga anak, may pangarap kasama ang mga magulang. Kasama ang magkakapatid sa isa lamang, Panginoon, na napakagandang layunin mo sa buhay. Panginoon, salamat po sapagkat tinuruan mo kami na laging biyaya ang aming hilingin buhat sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo po ang bawat nakikinig. Ang lahat ay magsabi, Amen. Okay po? Kayo po ay dadako. Naalala ko po, last Sunday. At communion po, upo po tayo. At Sister Dina, Sister Nini, pwede po ba kayo mag-serve sa banal na hapunan? Okay. Okay
Dina ang kuwan ng biskwit. Ako na po pag-pray. Sa ngalan ni Jesucristo, narito po ang biskwit na hawak ni Sister Dina, Panginoon, simbolo ng iyong katawan na inandog sa krus ng Kalbaryo para kami, Panginoon, ay tubusin. Panginoon, linisin mo yung banalin upang ang sino man kumain ito ay mapagpala, Panginoon. Salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo at pagpalain mo rin po, Panginoon, sabihin sa kanya po, Sister, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sa ngalan ni Jesucristo, narito po ang saro, simbolo ng iyong banal na dugo na po sa krus ng Kalbaryo. Hawak ni Sister Dini. Iyong linisin banalin, ang bawat inom nito ay mapagpala, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo na banal mong dugo, Panginoon. Nawa, Sister Dini, magipagpapala rin sa ibang mga anak mo, Ama. Pagpalain mo po siya sa ngalan ni Jesucristo. Amen and amen. Okay po, dadalhin po sa inyo ang biskwit, simbolo ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Itaas po natin ito. At ibigay ko sa inyong ilang segundong pananalangin. Personal pong pananalangin. Paghingi ng tawad. Panginoong Hesus, narito po hawak ng bawat isa. Ang biskwit na ito, simbolo ng iyong katawan. Ipagpatawad mo po, Panginoon, anumang mga pagkakasala ng bawat isa sa amin. Patuloy mong linisin ang aming puso, ang aming kaisipan, at patuloy mong panalin ang aming katawan, kaluluwa at espiritu. Pinapatawad din namin ang mga tao na nagkasala po sa amin, tulad ng pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Nagpapakumbaba po kami at ikaw po aming tinataas. Salamat po. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol. Dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa karapatan na ibinigay sa akin ng Diyos bilang tagapanguna ng banal na hapunan ito, kainin natin sabay-sabay sa pangalan ni Jesucristo.
Taas po natin ang saro at bigay ko sa iyo muli panalangin personal para sa saro. Panginoong Yesus, hawak po namin ang Diyos na ito, simbolo ng iyong banal na dugo na po sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa dugo mo na pinabuhos mo dahil doon nagkaroon kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya sa bawat isang mga kapatid ko, Panginoon, mga alagad ko, Panginoon, na confess sa kanila mga kasalanan na mapatawarin mo at ugasan ng banal mong dugo na po sa krus ng Kalbaryo mula ulo ang talampakan. Kung ano po mga sakit-sakit karamdaman sa physical na pangatawan po namin, ikaw po ang nagpagaling na. Alam ko po, pinagaling mo kami, pinalaya sa lahat ng sakit karamdaman, Panginoon. At sa kasalanan, pinalaya mo kami at binigyan ng bagong buhay, kalakasan at buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na maghapon na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan na aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing tayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Ganoon din sinabi ko noong una, sa karapatan na ibigay sa akin ng Diyos bilang tagapangulang panamon ito, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, inumin natin sabay-sabay sa ngalan ni Jesucristo. Yes, Lord. Hallelujah. I'm so glad Jesus is free. I'm so glad Jesus is free. I'm so glad Jesus is free. Sing glory, hallelujah. Jesus is free. Praise the Lord. Hallelujah. Okay po, sino po?